Faith in action. Sabihin nyo nga po, faith in action. Pananampalataya na may gawa. Amen? Kasi hindi pwedeng sabihin mo, ano yung pananampalataya? Kasi nakapaloob dyan yung paniniwala. Amen? Nakapaloob dyan yung naniniwala ka. Amen? Marami kasing tao nagsasabing naniniwala sila. Pero walang gawa. Pero alam niyo po ba na ang paniniwala or ang pananampalataya ay meron pong gawa? Parang isa lang yung nag-amen ha. Naniniwala po ba kayo na ang pananampalataya ay kailangan may gawa po? Amen. Kailangan po saliwan po natin ng gawa. Basahin po natin tong Nehemiah chapter 2 verse 1 to 10. Amen. Si Nehemiah po ay meron po siyang assignment po na kailangan niyang gawin. Okay? At kung titignan nyo po sa kapanahunan nila, kasi ito po, nung panahon nila, ang mga Hudyo po noon, nakapunta na sila doon sa Promised Land. Ay na, masaya na. Kaya lang, nung binigay sa kanila yung pagpapala, kung ano-ano ang pinaggagawa nila. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, yung mga kapitbahay nilang bansa, ginagaya nila. Di ba? Parang tayo, minsan ginagaya natin yung US, di ba? Kung ano yung kultura doon, meron din tayo dito. Di ba na, yung mga kultura minsan na nasa ibang bansa, gaya-gaya tayong Pilipino, di ba? Kaya nga may hilig tayo manggaya. Tama po ba? Ganun din ang Israelites noon. Yung mga Hudyo noon, gaya-gaya. Yung panggagaya nila, minsan mali na. Sinasamba nila, kaya nagagalit ang Diyos. Because of those wrong actions, may consequence po. Nawala po yung tahanan nila. Nawala sa kanila yung lupang pangako. Pinalaya sila. Dumating po ang panahon kung saan sila po ay sinakop ng mga Assyrian. Nasa history po ito. Okay? Hindi lang po ito basta kwento sa Bible, kundi ito po ay nangyari po talaga at may kita natin sa history. Na sinakop po ng Assyrian Empire, sunod po yung Babylonian Empire. Nung sinakop sila, pinalayas, kinuha po sila doon sa kanilang tahanan, doon sa kanilang bayan, sa bansa, at dinala sila doon sa ibang lugar. Pinatapon sila doon at sila'y naging alipin. Kung iisipin mo, halos mabura sila, nawala sa kanila, at inalipin po sila. And for so many years, 70 years, talagang parang akala nila hindi na nangungusap ang Diyos, na pinabayaan na sila ng Diyos, pero may plano ang Diyos. Pero dumating ang panahon kung saan ginamit ng Diyos ang isang hari at si Nehemiah naman ay nagkaroon ng puso para sa kanyang bayan. Dahil ito na yung time, after 68 years po, dahil may pre-prophesy po na yung templo nila doon sa Israel, kasi nawasak po yun dahil nga sa gera. Nawasak po yun. At sabi ng Diyos ay may prophecy po na ito po ay muling itatayo. At nagkatotoo po yun. Within 70 years po, ito po ay naitayo. Naitayo na yung templo nila. Yung kanilang, yung sambahan. Isipin mo, kapag ikaw ay galing sa wasak, nakahapon na mga sitwasyon, alam mo kung anong unang ginawa nila? Itayo yung sambahan ng Diyos. Kaya kailangan po tayo, may heart tayo na, Lord, hindi kailangan na, Lord, kailangan may tahanan ka. Kailangan dito ka namin palaging imimit. Ganon yung puso ng mga Israelites. Ganon yung mga puso na nagmamahal sa Diyos. Kaya yun ang ginawa nila. Kaya lang, sa bansa nila, naitayo nga nila yung kanilang sambahan, yung first temple, ay yung temple na nawasak. Sabi ni Nehemiah, wala man lang walls. Kasi nung panahon na yun, ang walls po, yun po yung nagpo-protect sa isang syudad. Kaya papansinin niyo po sa mga history, sa mga unang panahon po ay may mga makakapal na wall. Tapos sa ibabaw ng wall, nandoon yung mga watcher o yung watchtower. Tinitignan sa malayo pa lang kapag may kaaway na. At kapag may kaaway na, nag-ano na sila ng dambana. Nag-ano na sila ng signal. O kaya kapag malayo pa ang kalaban, pinapana na nila. Okay? So kailangan nila ng wall to protect them. Kaya sabi ni Nehemiah, nung nagkaroon siya, nung sabi nung hari, sige, bumalik na kayo doon. Kaya lang, paano sila babalik? Meron nga silang yung templo, kaya lang, walang walls, walang proteksyon.
Okay? Wala yung protection kasi pwedeng maulit-ulit na sasakupin sila at madali silang mawasak. Kaya ito yung kwento na yon. Okay, so basahin natin sa Nehemiah chapter 2 verse 1 to 10. Nung unang buwan na siyang buwan ng Nisan, okay, ito po ay Jewish calendar, kaya hindi po to hindi natin mababasa yung January, February dito po. Iba po yung kalendaryo po ng mga Hudyo po. Nang ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, sinilbihan ko ng inumin ang hari. Okay? Kasi si Nehemiah po, cupbearer po. Yung lang po, ng tagabigay po. Okay? Noon lang niya ako nakitang malungkot. Kaya tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Mukha ka namang walang sakit. Parang may problema ka. Labis kong kinabahan. Pero sumagot ako sa hari, humaba po nawa ang buhay ng mahal na hari. Nalulungkot po ako dahil ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay nagiba at ang mga pintuan nito ay nasunog. Nagtanong ang hari, anong gusto mo? Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos sumagot ako sa hari, kung maaari po mahal na hari at kung nalulugod po kayo sa akin, gusto ko sanang umuwi sa Juda, ito yung sa Israel, para muling ipatayo ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno. Verse 6, tinanong ako ng hari habang nakaupo ang reyna sa tabi niya, gaano ka katagal doon at kailan ka babalik? Sinabi ko kung kailan ako babalik at pinayagan niya ako. Humiling din ako sa hari, kung maaari po mahal na hari, bigyan niyo po ako ng mga sulat para sa mga gobernador ng probinsya sa kanlurang Euphrates. Napayagan nila akong dumaan sa nasasakupan nila sa pag-uwi ko sa Juda. At kung maaari, bigyan niyo rin po ako ng sulat para kay Asaph na tagapagbantay ng mga halamanan niyo para bigyan ako ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng pintuan ng matatag na kuta malapit sa templo at pagpapatayo ng pader ng lungsod at ng bahay na titirhan ko. Pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Verse 9, sa pag-alis ko, pinasamahan po ako ng hari sa mga opisyal ng sundalo at ng mga ngabayo. Pagdating ko sa kanluran ng Euphrates, ibinigay ko sa mga gobernador ang sulat ng hari. Ngunit nang marinig ni Sanballat na taga-Horon at Tobaya na isang opisyal ng Amonita na dumating ako para tulungan ang mga Israelita, labis silang nagalit. Amen? Praise God for the reading of His Word. Let us pray po. Father, we thank you, O God, for your Word. Nawa, Panginoon, ang pananampalataya na may saliw na gawa, Panginoon, ay siyang maintindihan namin ngayon dahil ito po ay napakahalaga sa pang-araw-araw naming buhay bilang Kristiyano. Dahil may inilagay kang layunin, may inilagay kang plano sa bawat isa. At hindi nila magagawa ito, Panginoon, ang sarili nilang lakas at karunungan. Kaya naman kailangan namin ang iyong lakas, ang iyong karunungan. At Panginoon, na matulungan din namin ang aming sarili na gawin ang pinagagawa mo upang maisakatuparan yung mga magagandang plano mo sa buhay namin. Nananampalataya kami sa iyo, sa iyong salita at iyong pangako. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Faith in action. Nakikita po natin, alam niyo po ba, sabi nga ni Nehemiah, malungkot siya. Siya yung cupbearer. Ibig sabihin, nandun siya sa tabi ng hari. Alam niyo po ba na kapag kayo po ay lingkod ng hari nung panahon na yon at malapit ka dun sa hari at kung ang mukha mo ay malungkot, alam mo bang pwede kang ipapatay ng hari? Diba? O, tignan mo yung katabi mo kung malungkot. Pag mukhang malungkot niya, baka pwedeng ipapatayan ng hari. Ganun po nung unang panahon, hindi ka pwedeng malungkot sa harap ng hari. Kasi pwede ka niyang ipapatay. Pag hindi niya nagustuhan yung presensya mo na hindi maganda yung pinapakita mo, pwede kang ipapatay. Ibig sabihin, pag ikaw ay lingkod ng hari, your life is at risk. Ganun po.
Kaya dapat lahat ng gagawin mo kailangan tama. Hindi ka basta-basta pwedeng lumapit sa hari o sa reyna, hindi ka basta-basta pwedeng lumapit sa kanila. Kailangan merong protocol na tinatawag, kailangan alam mo yung gagawin mo pagpasok mo or paglapit sa kanya. Amen po ba? Pero, nagkaroon siya ng pabor sa hari. Tama po ba? Andyan pa po ba lahat? Amen. So number 1, faith in action. Ano po ba ibig sabihin ng faith in action? Madali pong maintindihan. Faith in action. Pananampalataya na may gawa. Amen? Number 1, faith in action means taking a risk. Verse 1 to 3. Nakita niyo po yan? Verse 1 to 3, faith in action is taking a risk. Katulad po ng ginawa ni Nehemiah. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay malungkot, pwede kang ipapatay, at that's a risk. Pero alam niyo po, hindi siya natakot na sabihin yung kanyang nilalaman sa puso, yung kanyang panalangin sa Diyos, na ano yun? Na muling itayo yung nagibang lungsod niya. Amen? Kaya kapag ikaw may paniniwala, may pananampalataya, kapatid, at alam mong galing to sa Diyos at maganda yung plano ng Diyos, maaaring maraming mga bagay na hindi papabor sa'yo. Pero kung naniniwala ka sa sinabi ng Diyos, na iaangat ka niya, aayusin ka niya, dadalhin ka niya sa ganitong lugar, gagawin mo ito, tandaan mo kapatid, anuman ang magiging sitwasyon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Nandun lagi ang pabor ng Diyos. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos hindi natatakot manampalataya. Ang mga anak ng Diyos hindi natatakot na mangarap. Lalong-lalo na kung ito ay galing sa Diyos, lalong-lalo na ito ay pinagagawa ng Diyos. Dapat hindi tayo matatakot. Amen po ba? Dapat hindi tayo matatakot dahil may layunin ang Diyos sa atin. Minsan nga po, ako po ay pinapapunta ng Lord. Minsan pinapapunta kami sa lugar na hindi namin alam. Minsan lalo na si Pastora, minsan anong meron doon? Minsan matatakot ka kung anong meron doon. Pero basta sumunod ka lang. At doon mo makikita na may gagawin pala ang Diyos. Minsan kasi marami tayong what if. Yung mga if natin, di ba? Paano kung ganito? Paano kung hindi mangyari? Paano kung walang mangyari? Amen? Di ba, Pastor, paano magpapatayo tayo? Paano kung 3 bubong lang? Kulang. Hindi kompleto. Paano yun? Paano kung wala nang magbigay? Paano kung wala nang tao? Paano kung wala nang maniwala? Tandaan niyo po, kapag ang Diyos ang nagsabi, okay, matutupad po. Sabi nga nila, utos ng hari, hindi nababali. Kapag ang Diyos ang hari natin, anuman ang kanyang iutos, hindi dapat mabali. At kung anuman yung pangangailangan, tutugunan niya yan. Amen? Tutugunan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot, kapatid. Kung nag-aaral ka, feeling mo, parang wala kang pambayad, pero may plano ang Diyos sa'yo, makakatapos ka, kapatid. Amen? Walang imposible sa'yo. Kaya kapag sinabi ng, ipopromote ka ng Lord sa trabaho, Lord, kailangan ng backer para may promote ako. Lord, kailangan may kakilala ka daw para ma-promote ako. Lord, kailangan may ganito. Isa nag-iisip tayo sa mga ganon. Pero alam niyo po, kapag plano ng Diyos, gagawin niya kahit gaano pa katindi yung mga challenges na haharapin mo. Amen? Kaya ang pananampalataya, may risk yan. Pero kung walang risk yan, hindi mo kailangan manampalataya kasi madali lang naman Okay? Sabi nga ni George Muller, faith does not operate in the realm of the possible. Hindi mo kailangan ng pananampalataya pala. Kapag posible naman, kaya mo posible naman Hindi mo na kailangan manampalataya kasi posible gawin mo. There is no glory for God in that which is humanly possible because faith begins where man's power ends. Ibig sabihin, limitado tayo. At yung pinagagawa ng Diyos, minsan ay sobra sa kakayahan natin. At kapag isinuko natin, Lord, hindi ko to kaya. Ang hirap nito.
Alam mo ba na doon kikilos ang Diyos? At doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa imposible. Kasi kapag inamin mo na, Lord, napaka-imposible na to para sa akin. Pero sa mayong mga kamay, posible to. Amen? Kaya, dapat, anong gagawin natin? Yung mga posibleng bagay, gawin mo. Yung mga imposible, ipasa Diyos mo. Amen po ba? Amen? Kaya gawin mo yung posible. Di ba naniniwala ka, nananampalataya ka, o anong posible mong gawin? Manalangin. Magbasa ng salita ng Diyos, yan ang posible. Amen? Yung mga imposible, yung mga problema mo na hindi mo naman kaya, ipasa Diyos mo, kay Lord mo yan. Kasi kahit anong isip mo, kinabukasan, problema mo lang din ulit yan. Tama ba? Kaya yung mga ganung bagay, binibigay sa kamay ng Diyos. Amen? Number 2, faith in action means staying connected. Kung makikita nyo po dun sa verse 4, di ba? Na yung nagtanong ang hari, anong gusto mo? Nung tinanong siya ng hari na si Nehemiah, anong gusto mo? Hindi yun itatanong ng hari yung anong gusto mo kung wala kang relasyon sa kanya. Tama po ba? Kaya dapat kapatid, kapag tayo ay nananampalataya at napakalaki, napakadakila ng pinagagawa ng Diyos, dapat manatili ka sa Diyos. Amen? Kailangan yung relasyon mo sa Diyos, lagi mong inaalagaan. Hindi mo pinababayaan. Lagi mo dapat inaalagaan yung relasyon mo at hindi mo hinahayaan na sirain ito ng kaaway or ilayo ka ng kaaway sa relasyon mo sa Diyos. Amen? Minsan kasi kapag may problema na tayo, ayaw na nating manalangin. Ayaw na natin dumalo sa gawain, ayaw na natin mag-Bible study, mag-life group, mag-prayer. Kasi yung mga ministry na ginagawa nito, ito yung resulta ng relasyon mo sa Diyos. Pero hindi ito yung relasyon mo sa Diyos. Kumbaga, ito yung resulta ng malalim mong relasyon sa Diyos. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Kapag mahal mo ang Diyos, may gagawin ka. Amen po ba? Kaya dapat alagaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Nasasabihin mo, Lord, maaring mawala man yung mga material na bagay o kung anumang bagay sa akin, mas importante ka sa akin. Amen? Katulad ni Abraham, nung ino-offer si Isaac, sabi ni Yahweh na ibigay mo sa akin ng anak mo. Di ba kung si Abraham iniisip niya, Lord, halos 25 years ko itong inantay. Pinalangin na magkakaroon ako ng anak na bigay mo, tapos ngayon, kukunin mo sa akin. Pero sumunod si Abraham, ibinigay niya. Pero hindi natuloy kasi nakita ng Lord, tinest niya si Abraham na andun pala yung puso niya para sa Diyos. Pinakita lang ni Abraham na mas higit na kailangan niya ang Diyos kesa dun sa ibinigay ng Diyos. Amen? Huwag po sana tayong mabulag sa mga blessing at sa mga ibinibigay sa atin ng Diyos na nakakalimutan na natin mismo yung nagbigay ng pagpapala. Mas importante po ang Diyos kesa doon sa mga pagpapala na ibinigay niya. Yes, mas maganda na ma-enjoy natin yung pagpapala niya. Pero dapat, mas higit nating pahalagahan yung relasyon natin sa Diyos. Nasasabihin mo, Lord, you are my everything. And without you, I can do nothing. Amen? Kaya yun po ang ibig sabihin ng faith in action means staying connected. Sometimes, even when we take a step of faith, we have a tendency to want to step back because of what we see in our circumstances. Minsan kapag nakikita na nating pahirap na, may pinagagawa sa iyo si Lord, excited ka, yes, ang ganda nito, yes Lord, sige, excited ako dyan. Pero unti-unti na lumalabas na yung mga problema, yung mga circumstances, yung mga sitwasyong hindi magaganda. Minsan umaatras na tayo, wait, teka lang Lord, paatras ka na ng paatras. Kaya anong dapat gawin kapag may nakikita ka ng mga problema? Keep your focus
hindi doon sa sitwasyon, but keep your focus on Him and stay connected. Kaya nga si Pedro, di ba yung nakalakad ang ating Panginoong Yesus sa tubig? Tapos sabi ni Pedro, ako din, tawagin mo ako. Tinawag siya, come. Punta siya, nakalakad din si Pedro. Kaya lang nung nakikita niya, kasi bumabagyo, lakas ng hangin, tinitignan niya yung mga sa paligid niya, lumubog siya. What does it mean? Kapag wala na yung attention mo, wala na yung focus mo sa Panginoong Hesus na kayang gumawa ng mga imposible, kapatid, lulubog ka talaga. And if you want na magtagumpay ka sa bawat sitwasyon mo, stay focused. Keep your eyes, fix your eyes unto Jesus. Amen? Mapapanatili yung pananampalataya mo sa ating Diyos. Kaya kailangan kilalang-kilala mo ang Diyos. Kailangan araw-araw nai-inlove ka sa Lord. Grabe Lord, ito ka pala. Kailan lang po ay kami po ni Pastora, talagang ang dami po namin problema. Sabi namin, lalo na si Pastora, ang dami niyang mga transaksyon. Tapos minsan emotionally din siya, yung madaling ma-discourage. Kasi may mga kausap siya, sabi niya, na andito na kami, maganda na yung transaksyon namin, tapos biglang nag-away pa sila. Tapos siya parang devastated siya, talagang down na down siya. Ay ako naman nandun ako lagi, sabi ko, may plano ang Diyos, may itinuturo ang Diyos, may gagawin ang Diyos. Sabi ko nga sa kanya, magkakatuluyan din yan. Yung dalawang kliyente na yan, kahit mag-away pa sila. And true enough, after 2 weeks, na gano'n na dala-dala ni Pastora yung God made a way for them para mag-reconcile at matuloy po yung transaction. And at that time, marami din po kaming problema. Ang dami rin naming bayaran. Tapos, Lord, iniisip ko, Lord, kailangan magkaroon ng bubong kasi medyo masikip na dito. Hindi rin magkakasya. Tapos, mainit din. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Lord. And true enough, God made a way. Unti-unti pinapakita niya. Alam niya na kami ay nangihina din. Alam niya na kami ay nawawalan din minsan ng kalakasan. Pero sa tuwing kami ay mananalangin, sa tuwing kami ay lalapit sa Diyos, lagi niya kaming pinalalakas. At lalaban ulit, mananampalataya ulit, maniniwala ulit na kaya. Bakit? Because you stay connected to God. Magagawa mo lang yun, kapatid. Magkakaroon ka ulit ng kalakasan, ng karunungan, mananampalataya ka, maniniwala ka lang ulit. If you are willing to stay connected sa relasyon mo sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, stay connected. Sabi mo, don't disconnect. Okay? Kailangan, di ba, pag sa Wi-Fi, di ba kailangan nakakonekta kung hindi ka makakapag-Facebook, hindi ka di ba makakapag-browse? Tama po ba? Wala kang magawa. Yung cellphone mo, walang silbi kung hindi mo kung hindi ka naman makakonect sa Wi-Fi. Di ba? Sabi nga na iba, tapon mo na lang yan. Di ba? Ganon din sa espiritu natin. Walang silbi ang espiritu natin kung hindi ito konektado sa Diyos. Amen po ba? Kasi kahit anong yung ipagagawa sa iyo ng Diyos, kung hindi ka konektado sa Diyos, hindi mo magagampanan at hindi mo magagawa yon. Amen? Kaya lagi kang lumapit sa Diyos, magpalakas, humingi ng karunungan. Amen? Kasi hindi araw-araw masaya ka, hindi araw-araw nandoon yung excitement. Kaya kailangan manampalataya tayo. Amen? Number 3, faith in action means willingness to get to work. Okay, sa verse 5 to 6. Di ba, sinabi niya yung mga dapat niyang gagawin. Hari, mahal na hari, ganito po. Sulatan niyo po, ganon. Sabihin, talagang willing. Amen? Faith in action is something that involves action. Kaya hindi pwedeng nananampalataya ka tas wala kang ginagawa. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, hindi ka nananampalataya kasi walang ginagawa eh. Kapag walang ginagawa, ibig sabihin, teka lang, nananampalataya ka ba talaga? Naniniwala ka ba talaga? Di ba? If you are not doing anything for God, then there's a very good chance
that your faith is idle and weak. Ibig sabihin, kapag daw wala kang ginagawa, ang ibig sabihin, yung pananampalataya mo daw ay nakahinto at mahina. Kasi wala kang ginagawa eh. Di ba? Ginagawa mo. Hindi ka nananalangin, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagpo-Bible study, wala kang kailangan may ginagawa tayo. Umatin tayo ng Sunday, ng worship service, ng Bible study, ng life group, ng prayer, kung ano man yan, para lang alagaan natin yung relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa. At tayo ay involved doon sa may pinagagawa ng Diyos. Panalangin natin Diyos, panalangin natin yung bansa. Involved dapat tayo sa ganun. Pero kung wala kang ginagawa, kapatid, wala kang pakialam sa paligid mo at hindi mo nilalagak sa Panginoon, ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay nakahinto at mahina. At alam mo ba, kikilos lang ang Diyos, ang kanyang plano ay maa-accomplish lang kung merong mananampalataya. Amen? Kikilos lang. Pero kung walang mananampalataya, walang mangyayari po. Kaya ang Diyos laging tumatawag ng tao. Tinatawag ka niya sa isa. Tinatawag ka niya sa puso mo. Kasi gusto niya may gawin ka. Para maisakutuparan yung magagandang plano ng Diyos sa buhay niyo. Amen? It is time for you to take a scary leap of faith and try something you've never tried before. Ibig sabihin, ito na, church, ang panahon na kumilos ka at gawin mo yung hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Naalala ko po nung ako po ay nagpapastor, sabi ko nga, ang hirap magpastor kasi unang-una nakita ko na yung buhay ng pastor kasi tumira nga po ako sa tita ko, nakita ko po rin yung sa ministry. Yung mga kwento ng pastor kung gaano kahirap, na minsan wala silang makain, minsan hindi mapaaral yung mga anak. Alam mo yung mga ganong kwento, naririnig nyo na po ba yun? Di ba? Minsan, ang hirap po. Totoo po, minsan nararanasan ko po yun. Pero alam nyo po, yung minsan yung pag naririnig ko yung ganon, parang ayaw ko na. Pero habang nung ako po ay sinuko ko po sa Diyos yung aking buhay para magpastor po, sabi ko, Lord, handa po ako. Pero tulungan mo ako. At habang ako po ay palalim ng palalim sa relasyon sa Diyos, pahirap po ng pahirap. Lalo na po yung kung iwan yung trabaho, napakahirap po nun. Meron po akong anak, 3 po. Lahat po sila malalakas kumain po. Tapos iiwan ko yung trabaho, anong kakainin namin? Di ba? Mga halaman. Mahirap po. Pero kailangan manampalataya. Yun lang po ang meron kami. Lord, mananampalataya kami. At gagawin namin kung ano yung dapat namin gawin. Ganun po kasi hindi po pwede yung manampalataya na uupo ka lang. Actually, ito po yung tinuturo ng iba eh. We were trying to be very clear on this. Kapag sinabing manampalataya ka, hindi yung uupo ka lang at mag-aantay ka, Lord, kailangan ko ng ganito. Hindi kapatid, hindi ganon. Ang tawag namin doon, tamad na Kristiyano. Yun po ang tawag nila. Yung upo ka lang, tapos inaantay mo lang yung panalangin mo. Hindi po, tamad po na Kristiyano ang tawag namin doon. Kailangan po kumikilos ka, kumananalangin ka, Lord. Nanalangin ka. For example, gusto mong magkaroon ng bahay. Di ba? Ng sarili mong bahay, nagre-renta ka ng bahay mo. Dapat, sa bahay mo pa lang, inaayos mo na. Di ba? Tinuturing mong sayo yung sarili, yung tinuturing mong sayo or pag-aari kahit nire-renta mo. Kasi kapag tinuring mong parang sayo yan, pinapaganda mo, inaayos mo. Tama po ba? Yun po ang ibig sabihin ng faith in action. Kahit hindi pa dumadating yung mga bagay na yun, pero ginagawa mo na yung dapat mong gawin kapag natanggap mo na yung ibibigay sa'yo ng Diyos. Amen? Gusto mo magkaroon ng sasakyan, pero ayaw mo naman mag-aral. Di ba? Gusto mo magkaroon ng maganda sasakyan, tapos yung hindi ka marunong maglinis. Di ba? Lahat po yan pinag-aaralan. Kaya dapat kumikilos ka
Okay? Kumikilos ka bago pa ibigay sa'yo yung pagpapala na yun. Amen? Katulad nun, magpapatayo tayo po. Kailangan natin kumilos. Kailangan po natin kumilos. Kahit wala po tayong pera, kakausap ako ng kontraktor. Kahit minsan tatanungin ako magkano budget. Sabihin ko, may ano. Siguro pwede naman 40. Kahit wala naman ako 40,000, 50,000. Okay na ba yan? 100,000. Kahit walang ganun. Kasi libre lang naman magtanong, di ba? Di ba? Libre lang naman magtanong. Tama po ba? Oh, so gawin na natin. Mag-action na tayo. Oh, tapos tinanong ko ano bang mga materyales na na kailangan. Sulat mo. Sinulat. Tapos punta ako sa mga hardware. Punta ako dito. Tinanong ko sila, Sister Chris, saan yung mga murang hardware dito? May dala ba akong pera? Wala. Tanong lang. Bakit? Willing to get to work. Faith in action. Manampalataya ka, kapatid. Pag may pinagagawa ang Diyos, kumikilos dapat. Hindi yung inaantay mo, saka na ako mag-ano ng quotation kapag saka na ako magka-canvas kapag may pera na. Hindi, kapatid. Ngayon pa lang pwede mo namang gawin eh. Amen po ba? Amen? Marami tayong pinapanalangin sa Diyos. Marami tayong mga gusto sa Diyos. Pero hindi naman tayo kumikilos. Saliwan po natin ng pagkilos. Saliwan po natin ng gawa. Amen po ba? Number 4, faith in action means wise planning. Di ba dapat nag-iisip ka? Katulad ni Nehemiah, nag-isip siya. Pwede niyo po ba bigyan ako ng sulat? Kasi dadaan po ako dito sa lugar na ito eh. Para pag dumaan ako ay, ito po, pinasasabi po ng hari at bigyan niyo po din ako ng sulat or pagsabihan niyo po yung ganito kasi kailangan ko po ng mga kahoy, kailangan ko po ng mga kagamitan. Anong ibig sabihin? May plano na siya. Amen? Kailangan pinaplano mo, kapatid. Kailangan nagpaplano. Kayo ba nagpaplano ba tayo sa mga pamilya natin? Or minsan kung ano lang, pag lumaki na, kung ano lang yung mangyari, pastor. Di dapat. Bawat magulang may plano dapat po tayo na dalhin ang ating mga anak or ang ating pamilya sa Diyos. Amen po ba? Tayo po ba ay nagpaplano na dalhin ang ating mga pamilya, ang ating anak sa Diyos? Kasi kung nagpaplano ka, dapat inuumpisan mo or may ginagawa ka. Amen? Dapat nagba-Bible study kayo, dapat nananalangin kayo, dapat dinadala mo sila sa Bible study, sa church. Tama po ba? Yun po may wise planning. Bakit? Kasi may nakikita ka ng plano sa future. Itong mga tao na to, basta kapag dinala ko, itong mga anak ko, pag dinala ko, kasi naniniwala ko may magandang plano ang Diyos. Hindi yung aantay mo, magpipray ka na, Lord, tapos wala kang gagawin sa kanila. Hindi po pwede yun. Kailangan may ginagawa ka. Amen? Kasi paano mangyayari yun? Paano mo sila madadala doon sa magandang plano ng Diyos? Kaya nga, nire-reveal sa'yo ito ng Diyos ngayon, sinasabi sa'yo ng Diyos, para may gawin ka na ngayon, para umpisahan mo na magplano. Kasi may plano ang Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Wise planning means praying and planning. Nananalangin at nagpaplano. Part of having faith in action is not just knowing when to act, but when to wait. Yan ang minsan ang problema. Kapag tayo nananampalataya na mangyari yung isang bagay sa buhay natin, gusto natin agad-agad. Bakit? Nasanay kasi tayo sa instant eh. 'Di ba? Instant noodles, 'di ba? Instant na ulam. Lahat sanay tayo fast food, 'di ba? Kasi fast yung food eh. 'Di ba? Kaya mabilisan. Kaya gusto natin pagdating sa Diyos, instant din, fast food din. Hindi pwede, kapatid. Habang ginagawa mo yung mga bagay na pinananampalatayaan mo, isa sa ugali na dapat mo matutunan ay yung mag-antay. Willing to wait. Ito yung pag-aantay na hindi yung sinabing nakaupo lang, nag-aantay. Hindi po. Inaantay mo, ibig sabihin, naiintindihan mo na may tamang panahon ang Diyos. Amen? May kapanahunan po. Pero habang inaantay mo yung panahon na yon, tuloy ka pa rin sa pinagagawa ng Diyos. While you wait, you worship, you pray, you make a devotion sa Kanya. You stay connected. Amen?
Keep your focus on Him. Habang nag-aantay ka, stay connected, manalangin na manalangin, magbasa ng magbasa. Amen? Hanggang sa matuto ka, hanggang sa maging marunong ka. Amen po ba? Ito yung panahon na kailangan po ay dapat marami tayong natututunan. Amen? Kailangan marami po tayong natututunan. And last one is, faith in action means anticipating setbacks. Pag ikaw po ay nanampalataya, i-anticipate mo na. Ibig sabihin, kailangan matutunan mong ma-anticipate mo sa Tagalog na anticipate, basta yun ay anticipate. Okay, ang hirap itagalog eh. Ibig sabihin ay alam mong meron kang kalaban. Amen? You anticipate there will be challenges, there will be setbacks. Katulad ni Nehemiah. Nung siya ay nagpaplano may gagawin siya, merong tao at grupo na ayaw sa plano mo, ayaw sa ginagawa mo. Sino yon? Si Sanballat. Gustong ipatayo niya yung walls para may protection. Kaya lang, nang narinig ito nila Sanballat, Tobaya, mga grupo nila, gusto nilang ipahinto at sirain ang plano ng Diyos. Kaya tandaan mo kapatid, kapag ikaw ay nananampalataya at may pinagagawa ang Diyos, meron at merong kang kalaban. Hindi tao ang kalaban mo dito. Okay? Ang kalaban mo dito ay yung mga spiritual na bagay. Amen? Na gustong magpahinto sa'yo. Kahit nga yung paglipat natin dito, yung pagpatayo, there will be setbacks. Merong may ayaw. Pero dito tayo dinadala ng Lord. At dito tayo gustong i-train ng Lord. Dito tayo gustong disiplinahin at iproseso ng Diyos. Kasi gusto niya na ang bawat anak niya ay lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi pwedeng ang pananampalataya mo grade 1 pa rin. Hanggang sa ilang taon, nasa grade 1 pa rin yung pananampalataya mo. Kailangan kapatid, umangat ka. Amen? Dahil patutunayan sa iyo palagi ng Diyos na kaya niyang gumawa ng imposible. Minsan kasi takot na takot lang tayo. Sa sobrang takot natin, ayaw na nating kumilos, ayaw na nating manampalataya. Pero ang pananampalataya pala ay sinasamahan ng gawa. Amen? True faith won't be shaken when we are faced with opposition. Sabihin, nagiging tunay lang pala ang pananampalataya kapag kaharap mo na yung mga opposition, yung mga setbacks mo, kung hindi ka na natitinag. Maaring matatakot ka, pero mas tinitignan mo yung takot mo sa Diyos. Amen? Kaya nga si David, he was able to face Goliath. Napakaliit niya na, siguro patpatin siya kasi teenager pa lang siya nun, hindi pa teenager, ano lang siya nun. At napakalaki po at 9-footer po yung kanyang kalaban. Sabi nga na iba, 13 feet pa nga eh. Napakalaki. Pwede kang matakot kapatid. Marami kang ginatatakutan. Makita mo lang yung ganito, mga bagay sa pamilya mo, makita mo lang yung mga problema sa pera, problema sa pamilya. Pwede ka nang matakot. Pero alam mo ba, na kapag kaharap mo na yung mga kinatatakutan mo at ikaw ay nananampalataya sa Diyos, doon nagiging tunay ang pananampalataya mo. Amen? In fact, opposition will only serve to deepen our reliance on God. Amen? Kasi kung alam mong hindi mo kaya, Lord, napakalaki nito. Lord, hindi namin kaya. Lord, malaki yung kailangan namin. Pero Lord, kailangan namin ng maraming tao. Mas lalo kang dedepende sa Diyos kasi hindi mo nga kaya. Amen? Yun ang ibig sabihin ng faith in action, na mas lalo kang dedepende sa Diyos. Mga bagay na hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Hindi mo kaya yung sa studies mo, sa lahat. Lord, ang dami kong problema, hindi ko alam kung paano babayaran, Lord. Nagkasabay-sabay lahat ng projects. May problema pa sa bahay, Lord, hindi ko kaya ito. Pero Lord, dedepende ako sa iyo. At kapag natutunan mong dumepende, alam mo na doon kikilos ang Diyos. Amen?
doon kikilos ang Diyos. Kaya huwag kang mawalan ng huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Naalala ko nga nun, nung na mag-a-apply po ako ng trabaho ko nun, lipat po ako kasi para magawa ko yung ministry morning. Sabi ko, for almost 6 months mahigit po, nag-a-apply po ako. Isipin niyo po yun, 6 months. Dati po, pag nag-a-apply ako, isang apply ko palang tanggap na po. Pero nung ginagawa ko na yung ministry, nagba-Bible study na ako, sabi ko, Lord, pwede ba? Humiling ako sa Lord. Naglambing lang ako, Lord, pwede ba? Magre-resign ako tapos hanap ako ng morning. Para sa morning, kasi karaniwan, mga hapon naman yung mga Bible study, karamihan sa kanila, para magawa ko. Alam mo, 6 months ang inabot ko sa kaka-apply. Pwede na ba akong sumuko? Pwede. Kasi nakakapagod 6 months kang nag-a-apply. Minsan nga, niluloko pa ako ng tatay ko O ilan ng poste ang nabilang mo? Kalakad ilang poste. Ilang building na? Sa BGC, wala mo masyadong poste ata doon Apply po ako. Akala ko po at minsan parang nakadepende na rin po ako sa sarili ko kasi galing po ako sa magandang kumpanya na feeling ko kapag mag-apply ako, they will hire me they will hire me right away. Feeling ko gano'n kasi galing ka nga sa magandang kumpanya, kilalang kumpanya, international. So kapag pumasok ka, tatanggapin ka. Pero hindi po gano'n ang nangyari. Alam niyo po, sumuko ako. There was a time, sabi ko, Lord, kung sino na lang. Kasi ito yung specific, sabi ko, Lord, kailangan kahit man lang papantay or lumapit man lang sa dating kong sweldo or more than that. Pangalawa, sabi ko, gusto ko, Panginoon, morning. Okay? At syempre, yung medyo malapit. Sabi ko, yun lang naman yung hiling ko sa Panginoon Pero alam nyo po yun, kinompromise ko yan. Sabi ko, bahala na. Kahit graveyard, balik na lang ulit. Tapos sa sobrang pagkadesperado ko, kahit mababa na Lord, kahit sobrang baba ang ibigay sa akin, ganun na po ako. Minsan nag-iisip-isip ako, nandun ako, hawak-hawak ko, tapos ito, i-interviewin na naman ako. Alam mo, minsan pag nasa interview na ako, nawawala na ako ng Siyempre, pag kinausap na ako, parang malungkot na ako. Kasi nawawala na ako ng pag-asa. 6 na buwan ako nag-iikot-ikot doon. Nakakaano po yung nakakapagod. At nakakalungkot po. At dumating po yung isang kumpanya, sabi ko, tinanggap ko na. Ang baba po. Yung sa 3, lahat po yun, kabaliktaran. Tinanggap ko po. Panggabi, mas mababa, daw malapit naman siya. Pero tinanggap ko, sabi ko, Lord, parang huminto na ako sa pananampalataya ko. Pero natanggap ako. Isipin mo sa lahat ng doon ako natanggap sa pinakamababa at saka sa ayaw ko pa. Panggabi yung yung start. Pero tinanggap ako, sabi ko, Lord, ito na, sige na. Kung dito mo ako dinadala. Tapos sabi ng HR, pumunta ka na dito ha. Ito na yung training mo next week. Training mo na ha. Punta ka na dito. Magsasign tayo ng kontrata next week ng training. Doon na mismo para sabay-sabay na sa orientation. Dumating ang next week nung araw na yon. Alam niyo po, ang bigat ng puso ko. Hawak-hawak ko yung papeles tapos yung cellphone kong ganon. Pipirma na lang ako ng ganon. So ganon, naglalakad ako papunta sa C5 sa sakayan ng jeep. Pagdating ko doon sa C5, sobrang traffic. Sabi ko, kailan ito nangyari Sobrang gusto ko maaga, sobrang traffic. Alam niyo po ginawa ko? Umuwi ako tapos nandun ako nakaupo doon sa kitchen. Tapos si pastora noon, that time syempre nagtaka siya kasi pababa siya. Sabi niya, ang alam niya, aalis ako kasi nga i-grab ko na yung opportunity na yun, yung trabaho na yun. Ba't ka pa nandito? Sabi niya, ang traffic Pero alam niyo po, habang nakaupo ako dun sa kusina, nagsabi ko, ako, kinakausap ko ang Lord. Pag tuwing ako nakakaramdam ng lagi kong sabi ko, Lord, help me. Lagi kong kinakausap ang banal na Espiritu. Lagi kong kinakausap ang Diyos. Sabi ko, tulungan mo ko, Panginoon, sa nararamdaman ko. Kasi hindi lang naman to para sa akin, para din sa pamilya ko.
On that moment, after 6 months, and then grabbing this opportunity na hindi naman yun yung in-expect ko, alam niyo po, biglang may pumasok po sa cellphone ko. Na kung ano yung hinihiling ko, yun mismo. Sabi doon, pumunta ka ngayon. So sabi ko, hindi ko napuntahan to, hindi ko na-reply. Sabi ko, hindi ko natutuloy. Puntahan ko. So ang ginawa ko po, pinuntahan ko yun. Ibig sabihin, back to scratch ulit ako, na walang kasiguraduhan na matatanggap ako. At karaniwan nung panahon na yon, bago ka matanggap, kailangan 3 araw, pinaka maiksi para malaman mong tanggap ka. Walang-wala na, ang dami ko nang inabi, hindi ko na nga mabilang, tapos grinab ko na nga yung pinakamababa, at biglang dumating ito, nag-trial na ako, sige, punta ako. Alam niyo po ba, nung pagpunta ko doon, wala pa lang ilang oras, binilang ko po, 3 oras lang, natanggap agad ako sa trabaho. Lahat ng ini-expect ko pang umaga, pati yung sahod, ibinigay sa akin. Nagkamayan po kami kaagad. Sabi ko, Lord, gusto ko nang yakapin yung HR. Hindi niyo po alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Pero doon ko lang napatunayan na minsan kahit yung mga bagay, mga sitwasyon na iniiyak natin na hindi natin kaya, naririnig ka ng Diyos. Gumagawa ng Diyos. Kinakausap niya yung mga tao, nag-o-orchestrate siya ng situation para lang tugunan yung pangangailangan ng kanyang anak. Napakabuti po ng Diyos. Kaya lagi kong iniisip yung mga kabutihan at marami pa pong ginawa sa buhay ko ang Diyos. Kaya naman hindi po ako natatakot. Lord, kung ano yung paggawa mo, napaka-imposible, maaring maraming hindi maniwala sa akin, maraming magagalit pa. Pero Lord, mas gugustuhin kong sundan ka kaysa sundan ko yung mga tao. I would rather please you than please the people. Amen? Kailangan ang Diyos ang unahin natin dahil kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen? As I end, in James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kaya nga yung katawan mo buhayan ngayon kasi may espiritu. Amen? Ganun din ang pananampalataya. Kapag wala itong gawa, patay. Patay po. Maniwala po kayo sa akin. Akala mo lang nananampalataya ka pero kung wala kang ginagawa, wala pong mangyayari. Kaya kahit anong resulta na ini-expect mo, wala pong mangyayari kasi wala ka namang ginagawa. Kailangan may gagawin. Sabi nga ni Hannah, nagpe-pray siya, nabigyan siya ng anak. Ang tagal kasi, hindi siya binibigyan dahil ang tagal at the same time, kinukutya siya ng ibang tao. Pero alam mo ginawa ni Hannah, nanalangin siya. At hindi lang siya basta nanalangin na, Lord, bigyan mo ako, tagal lang ng prayer ko ng anak. Hindi po. Nanalangin siya ng parang nasa sahig na siya, naghahalo pa sa sabi nga, para na nga siyang lasing. Nananalangin. Nagsasalita yung bibig pero walang lumalabas na tunog sa sobrang ano niya. Bakit? Intense na yung prayer niya. At nagkaroon pa siya ng covenant, Lord, kung ibibigay mo sa akin yung anak, kung bigyan mo lang ako ng anak, ibibigay ko siya sa'yo. May ginawa si Hannah. Hindi lang siya basta humiling. May ginawa siya. Pumupunta siya doon sa bundok para manalangin. Ikaw kapatid, ano ba ang kaya mong gawin sa Diyos? Ano bang ginagawa mo sa pananampalataya mo? This is the time. Start getting serious in your relationship with God. Maging seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos.